Giadto ang imuhang katapad og hatagi og matamis kaayo nimong pahiyom. Praise God for what He has done sa ato ang kinabuhi. And salamat sa Ginoo sa mga kabataan nga hinahinay no nga natamnan nato sa pulong sa Ginoo. By the way, ako atong mga estudyante. And salamat sa Ginoo sa paghatag pud sa kuha og kaalam o taas nga pasensya para sa pagtudlo sa mga kabataan. And today we will continue ang ato ang series about God Speak. Importante gayud kaayo or importante gayud na parte kanunay sa ato ang lifestyle ang pagbasa sa pulong sa Dios tungod mao kini ang mahimo natong manual sa ato ang kinabuhi. Usa sa dili nako malimtan during kanang hapit na mo graduate sa Bible School, mao kining pagpa-memorize sa amoa sa kining kamakop statement of faith. 12 ni siya kabuok ug mao ni siya ang pinaka-una. Of course, si Pastor Sedi, kaning mga halos taga-maabsi man mi nga naa diri nga mga workers, akabalo jud ni sila kung unsa ang amo ang bilar-bilar tungang gabi para lang makamemorize mi ani kay di man mi ka-graduate kung di namo ni ma-memorize. O sa una, usa sa mga judge sa mga estudyante mao si ato ang senior pastor, no? Pag di na sila ka-memorize, pausabon na pud na sila pa-memorize. So usa ni siya or una ni siya nga nahisulat sa ato ang kamakop statement of faith. Ingon niya diha, we believe that the Bible is the Word of God and our final authority. The statement, we believe that the Bible is the Word of God and our final authority, naga-express kini sa usa ka fundamental belief about the nature o role sa Bible sa ato ang kinabuhi. The Bible is the Word of God. Nag-emphasize kini that the Bible is not simply a book, dili lang kini ordinary nga libro. Usahay baya mo tan-aw ko aning Bible nako dugay-dugay naman jud ni. Murag first year pa ko sa Bible school ani napalit na nako ning Bible. Usahay maulaw baya ko no? Maulaw baya ta usahay kay mas ginahatagan pa nato og dakong pagtagad kung ay lag naman ni akong cellphone. Dugay naman niya palit na kog iPhone pero usahay murag wala tay budget pangpalit sa ato ang Biblia. So kining Biblia dili kini lang kumbaga simpleng human book. But the Bible nag-emphasize kini that the Bible is not simply a human book but it is inspired by God. We as Kamakop, we believe that the Bible gisulat kini by human authors and were guided by the Holy Spirit, making it divinely authoritative and trustworthy. Bot pasabot na ang mga teachings, principles, and truth found in scriptures gina-consider kini nga direct revelation sa Ginoo ngadto sa katawhan sa Dios. Ang Bible nag-reveals kini kung unsa ang nature sa Ginoo, ang iyahang gusto ug ang plano ngadto sa katawhan. O pinaagi sa Biblia, ang Dios nakigistorya ngadto kanato, showing them kung paunsa dapat kita magkinabuhi nga uyon sa linya or sa kabubuton sa Dios. Ug ang Biblia mga igsoon dili lang kinipulong sa Dios but of course it is our final authority. But pasabot that the Bible holds the highest positions of all authority sa kinabuhi sa mga katawhan. But pasabot that no other book, no tradition, no opinion or human authority nga atong maikumpara diha sa authority nga gikan sa Bible. O kung sa manang giingon o gisulat diha sa Bible is considered the ultimate standard kung unsay tama o unsay mali. Naagayod ang ultimate standard diha kung unsay tama o mali. Karon sa ato ang panahon, pwede na to i-twist. Pwede na to i-twist nga ang tama, pwede na to himuong mali. Pwede nga ang mali, pwede na to himuong tama. O kung dili kita mo sunod sa kung unsa ang standard nga nahisulat sa Biblia, pwede gayud kita madala.
Mga igsoon, ang title sa mensahe sa Dios na ako ang ipaambit sa inyo karon mao kining God speak, His word guides us. God speak, His word guides us. Let's open our Bible in the book of Acts chapter 6 verse 1 to 7. Acts chapter 6 verse 1 to 7. Pwede ko ninyo sabayan sa pagbasa niini, ako kining basahon sa NASB 1995 edition. Ingon niya, "Now at this time, as the disciples were increasing in number, a compliance developed on the part of the Hellenistic Jews against the native Hebrews, because their widows were being overlooked in the daily serving of food. So the 12 summoned the congregation of the disciples and said, 'It is not desirable for us to neglect the word of God in order to serve tables. Instead, brothers and sisters, select from among you 7 men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom, whom we may put in charge of this task. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word.' The announcement found approval with the whole congregation, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenias, and Nicholas, a proselyte from Antioch. And they brought this man before the apostles, and after praying, they laid their hands on them. The word of God kept spreading, and the number of the disciples continued to increase greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were becoming obedient to the faith." May the good Lord bless the reading of His word. Sa kini nga passage tells us that the early Christians community nakasinati ni sila og challenges sa ilahang ministry. Sang nagsugod, naglambo ang mga Kristohano, napoy challenges nga ilahang na-encounter. And some of the Bible scholar would say na tungod sa grabe na ang pag-boom, pag-increase in number sa mga Kristohano in the early church, then here comes Satan trying to destroy the early church. He attempted many forms of direction, and he tried to corrupt the church from within. O usa sa mga challenge na na-encounter sa mga apostles, mao kining complain nga ni arose between the Hellenistic Jews, mao kining mga Greek-speaking Jews, and the Hebraic Jews regarding sa issue sa distribution sa pagkaon ngadto sa mga byuda. Sorry sa akong term ha. Byuda man gud sa Bisaya ning widows. Issue nga ni arise tungod lang sa pagdistribute sa pagkaon ngadto sa mga byuda. Kining mga Hellenistic Jews na mga byuda, naka-feel sila that they were being overlooked in the daily foods distribution. Siguro na-feel nila nga murag giuna pa man tong uban kaysa amua. Well, sa unang panahon, usa sa mga ministry that the early church na ginahimo, mao kining pag-atiman sa mga byuda. Mao jud na ang ilahang ministry nga ginahimo sa unang panahon, because they often had no support or no other support. But they also expected na kining mga byuda mo serve sa church faithfully. Sige, wala kay bana. Dito ka sa simbahan. Sige, timanon ka na mo, pero mo serve ka sa simbahan. So mauna ang ilahang ginahimo sa unang panahon, ang pag-serve dito sa simbahan. Aron ma-address kini na issue, so the 12 summoned the congregation and said, "It is not desirable for us to neglect the word of God in order to serve the tables." Kining mga apostles ilang gipasabot ang congregation na dili na mo pwede biyaan amo ang primary calling para lang mo serve niining mga byuda. Para sa mga apostles, it was wrong for them to spend their time para lang himuon ang gikinahanglan sa mga widows. God did not call these apostles to be everything for the church, apan ang Diyos na apod gipangtawag just to serve in other ways. In fact, ingon pa diha sa verse 4, "But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word."
In other words, mga igsoon, they are expressing, kining mga apostles, they are expressing their commitment na kinahanglan nila i-prioritize ang duha ka butang sa ilahang leadership o nga responsibilities na mao ang pag-ampo o ang pag-ministry or kining ministry of the word. So tungod sa issue of the daily food distribution, so they proposed selecting 7 men from the community who were full of the Holy Spirit and wisdom aron lang maatiman kining pag-distribute sa pagkaon sa mga widows. The congregation agreed with this proposal og 7 men ang maong naapil usa na diha si Stephen, who would later nahimong prominent figure in the early church. Mabasa ninyo na siya kining kinabuhi ni Peter or ni Stephen, I mean, sa next chapter. After the men were appointed the apostles, they prayed for them and laid their hands on them. O formally, gi-commission sila sa ilahang bag-ong rules. O tungod ni ana, the church continued to grow and the word of God spread even more widely. You know what? What struck me the most samtang ako nagahimo ni ining sermon, grabe ang wisdom nga ilang gihimo. Kumbaga mauni ang pinaka-wonderful way aron ma-solve ang problema. Ni wala gani nila gitaboy katong mga sigig complain. They did not even divide the congregation. Sige, ato na i-divide ng congregation katotong mga bagulbulan, kining mga byuda, no, wala nila na siya gihimo. Instead, nag-focus sila sa problema sa mga byuda and they delegated and brought more people into doing work of ministry. Mga igsoon, kining mga apostles, doon nakasinati sila og pagsulay, still nagpakita japon sila og concern, dili lang sa spiritual nga bahin, but in the physical as well. Usa kini ka manifestation nga naga-reflect sa kinabuhi sa mga Kristohanon sa unang panahon tungod nagpadayon ang ilahang gugma sa Dios o gugma ngadto sa uban. Usahay sa ato ang kinabuhi, usahay pag naay mga problema or challenges, sa problema kita naga-focus. Problema ang ato ang ginatan-aw, wala ta nagtan-aw sa opportunity. Opportunity nga makahelp kita sa uban. Dili jud ako malimtan usa sa leader diri sa Tagsi nag-ingon nga if there is a problem, there is an opportunity. The opportunity to meet the unmet needs is a great way to bring more people into ministry. Na pinaagi sa problema na akitay opportunity nga matabang ngadto sa uban. Mga igsoon, tungod mas gihatagan sa mga apostles og dakong pagtagad ang pulong sa Dios og ilang gi-delegate ang maong buluhaton, ang maong isyu na undang kini ug ang gospel nagpadayon sa pagkatag. Even a great many of the priests came to faith in Jesus. Ang pulong sa Dios nagapahinumdom kanato karong kabuntagon na kinahanglan nato i-prioritize ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi tungod una mohatag kini og spiritual growth kanato. Kinahanglan nato i-prioritize ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi tungod kay mohatag kini guidance sa ato ang spiritual growth. Tungod kay gi-prioritize sa mga apostles ang pulong sa Ginoo na mao ang unang primary calling, the word of God spread and as a result the number of the disciples increased. Grabe ang pagtaas sa mga disciples. As the early church devoted themselves to the word, they were strengthened in their faith and the new believers were added. God's word guides them towards spiritual maturity. Mahimo gayod na kung ang usa ka tawo kung gina-prioritize ganiya ang pulong sa Ginoo, mao kini ang mugiya kaniya na mag-mature siya sa iyang relasyon sa Dios. Mag-mature siya sa iyang pagtubo diha sa Dios. Because the scripture mo instruct, muhatag sa matag usa ka nato paon sa kita magkinabuhi nga balaan, paon sa kita mo respond sa mga challenges o kung paon sa nga maglalom pa jud ang atong relasyon diha sa Dios.
Tandaan nato, God's word must be applied by God's people. Kinahanglan gayud nato kini i-apply sa ato ang kaugalingon. Kay nga naman, tungod kay walay laing tumong ang pulong sa Ginoo sa ato ang kinabuhi kung dili aron kita mag-mature. Wala gihimo ng Biblia para maalaot ta. Wala gihimo ang Biblia para masaag ta. Gihimo ang Biblia aron mag-mature kita sa ato ang pagkaila diha sa Dios. Aron mas maglambo atong pagkaila diha sa Dios, mas maglig-on ang ato ang relasyon diha sa Dios. Ug aron magamit kita sa buluhaton sa Dios. Ang tinguha gayon sa Dios sa atong kinabuhi mao na dili ta dapat magpabilin nga stagnant sa atong pagkakristohanon. But aron magkaroon og bunga ang matag-usa kanato. Dagha kay mga tao karon nga walay direksyon ang kinabuhi. They blinded sa mga butang niining kalibutan, thinking na ang mga butang niining kalibutan mao'y makahatag kanila og real satisfaction sa kinabuhi. Ang tinuod nga na mga igsoon, makabuot na to ang tinuod nga satisfaction sa kinabuhi o maangko nato kini kung magbase kita sa manual nga gihatag sa Dios kanato. Tungod ang pulong sa Ginoo dili lang kini kutob na atong basahon apan kinahanglan nato kini i-meditate. Try to look at the life of Joshua. Nahimo ba siyang fail sa iyang buluhaton? In fact, nahimo siyang successful tungod iyang gituman ang balaod sa Dios ngadto kaniya. Yunamat na ay mga panahon usahay sa tong kinabuhi nga bag-o ra tagi pahinumduman sa pulong sa Ginoo, makalimot dayon ta. No? Usahay gani kanang bag-o pa lang humandere closing prayer mo gawas dayon ta pagawas na tug pultahan kinaaday tay kalain og buot dali ra ta kalimot dayon. Makaigsuon usabon ako ang pulong sa Ginoo dili lang kini basahon kung dili atong ikinabuhi. Tungod mao kini ang mohatag kanato giya sa ato ang misyon niining kalibutan. Pangalawa, kung atong i-prioritize ang pulong sa Ginoo dili lang kini mohatag kanato og giya or spiritual sa kinabuhi, apan mohatag pud kini kanato og giya sa atong misyonhon nga buluhaton. Ang pagkailap sa pulong sa Ginoo nakatabang kini that the gospel reach wide audience, including those who had previously insisted or resisted with it. The early church has a commitment to preach the word of God, which led to the rapid spread of the message sa Ginoo. Mga igsoon, God's word must be proclaimed to God's people. Mao ba jud kini ang mandato sa Dios kanato, that every believer must be ministered. So dili siya excuse nga kay Pastor Sede lang nang magsangyaw sa pulong sa Ginoo kay ano lang na kang senior pastor kay pastor man siya diha sa tagom. No. Tungod kay gidawat nimo si Kristo, napod kitay kinahanglan nga buhaton ug mao kini ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Sabon ako, God's word must be proclaimed to God's people. Unsa man ang mga possible nga problema na atong na-encounter as we grow diha sa kahibalo kang Kristo, dili gayud dapat nato isalikway ang pagproclaim sa mensahe sa Dios. Sama sa gihimo sa mga early church, sang nag-grow na sila sa ilang relasyon sa Dios, nag-grow na ang ministry, ang pagsulay ni abot, pero wala nila gisalikway ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo diri sa tagsi tungod usa sa mga ministry na ato agayod ginahatagan og pagtagad og dakong pagtagad mo kining sa ato ang missions department. Kung asa kita as a church ang ato agayod pangandoy na dili lang takutob sa duhali, kung dili sa lugar kung asa wala pa joy, kung baga walay pa joy Kristo ang ilahang mga kinabuhi. So let us continue to pray tungod kita as a church or ang mga leader diri simbahan nagaplano na pod nga magtanom na po tagsimbahan dito sa somewhere in Davao Oriental. Makigsuon kung ato agayong ilublob or ato agayong i-prioritize ang pulong sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ang pag-share sa gospel dili na nilisod.
Kay nga naman, tungod kay nasabtan nato kung unsay gusto ipasabot sa Dios, nganong kinahanglan kita mosangyaw sa pulong sa Ginoo. Tandaan nato na ang pag-prioritize sa pulong sa Ginoo dili lang kini mo equip ka nato sa kahibalo bahin kang Kristo, but it will help us na mahimong effective sa buluhaton sa misyon. Kung himuon lang jud nato na isentro ang pulong sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo dili na nilisod. No, sabo nako kung isentro lang jud nato ang pulong sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo dili na kini lisod. Thirdly, kung atong i-prioritize ang pulong sa Dios, dili lang kini mohatag kanato og giya sa atong spiritual nga kinabuhi, dili lang kini mohatag kanato og giya sa atong misyonhon nga buluhaton, apan mohatag pud kini kanato og giya kung paun sa dapat kita magkinabuhi. Ug tungod mas gi-priority sa mga apostles ang main jud nila nga ministry nga mao ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Nahimo na hinuon kining avenue na ang mga pari nahimong obedient diha sa pagtuo. Some scholars would say na tungod sa gihimo sa pito ka gi-appoint some priest attracted by the Christian tungod sa ilang gihimo nga tabang sa mga byuda. If you remember, kanining mga pari sa unang panahon, especially during sa time ni Jesus, nga most of them dili ganahan sa ginatudlo ni Kristo ngadto sa ilaha. Mao kining mga pari nga grabe ang ilahang pagsunod sa balaod ni Moses to the point nga ilang gisalikway ang ginatudlo ni Kristo sa ilaha. Pero kung napansin ninyo later on, nahimo hinuon silang convert tungod sa gipakita sa mga Kristohanon sa unang panahon. Mga iso ng paglambo sa mga early church, dili lang tungod kay nag-spread ang maong gospel, but it is because the believers live according sa kung unsa ang naisulat diha sa Biblia. Their lives were marked by love, unity, service, and holiness. Ang pulong sa Ginoo mo inigiya sa mga Kristohanon paon sa magkinabuhi ang ilahang pagtuo diha kang Kristo, makahatag kinigdakong impact ngadto sa uban. Mga igsoon ako Kristo, God's word will be multiplied among God's people. Nga ang pulong sa Ginoo dili lang kining atong taguon. Baga murag kaning Biblia ba human natugba sa taguon nato sa cabinet, dili. Kundi ang pulong sa Ginoo dapat ato kining may kinabuhi ug mo reflect kini sa ato ang kaugalingon. Why? It is because walay magpabilin nga gahi nga kasing-kasing kung makita sa uban na atong gina-demonstrate na atong kinabuhi ang pulong na ato ang ginasangyaw. Gahi man jud tog kasing-kasing tong mga pari ito, pero nahumok ra jud tungod sa ilahang nakita sa mga Christian sa unang panahon. Mas dali mailhan sa ubang tao kung kinsa si Jesus nga atong ginasimba, kung ato apod gina-demonstrate kung kinsa si Kristo sa ato ang kinabuhi. You know, pila nakadomingo nga nilabay, fresh pa kaayo sa atong huna-huna, ang mga reminders kanato. We are reminded, pinaagi kang Pastor Sedi, we are reminded, pinaagi kang Kuya June, and we are reminded, pinaagi sa ato ang senior pastor, nga kinahanglan gayud nga ang pulong sa Ginoo ato gayud kining ikinabuhi. Kay ngano man, sama ra na nga nag-endorse ka og pampaputi nga sabon, unya ikaw nga nag-endorse sa pampaputi nga sabon lagom-lagom, kinsay mo tuo? Sama po na igsuon sa ato ang kinabuhi. Kung magsige tag-endorse mao ni si Kristo, mao ni si Kristo, mao ni nahimo ni Kristo sa akoa, kung dili gani nila makita si Kristo, maglisod yun nagtuo sa atoa. Our senior pastor remind us that last Sunday, kinahanglan nga gamiton nato ning GPS. Kay namdom pa mo sa GPS? We are reminded nga gamiton nato kining GPS tungod mao kini ang mugiya kanato usahay mga saag ta kung asa ta padulong tungod kay di ta motuman nga unta gihatagan na tag direksyon imbis nga modali tag adto sa tong padulngan magdugay na hinuon niya magbagulbol na ta. Igsoon sa tong kinabuhi kinahanglan nato tumanon kung unsa ning GPS
unsa ning gusto sa Dios sa ato ang kinabuhi. Hinumduman nato kanunay that God's Word guides us in how to live as faithful witnesses in our own community. O hinumdumi pod kini na ang imong kinabuhi mahimo kining avenue nga ubang tawo makaila kang Kristo. Mao nang ayaw gayud tago-tago lang sa inyong panimalay tungod wa ta kabalo nga tungod lang sa imong pangpangguna diha sa imong atubangan sa imong balay mailhan na nila si Kristo. Mailhan nila si Kristo kung kinsa sa ato ang kinabuhi, the way pod kita magkinabuhi matag adlaw. Kung paunsa kita magkinabuhi matag adlaw mo pod kana ang imong ginapakita ngadto sa uban. The question is, unsa nga klase ka Kristo ang ato ang ginapakita ngadto sa ubang tawo? Makita ba nila si Kristo ang gugma ni Kristo kanato? Makita ba nila ang pagkamapainobsano ni Kristo kanato? Makita ba nila ang taas kaayo nga pasensyoso ni Kristo kanato? Ang pagkamapasayloon ni Kristo sa atong kinabuhi. Mga igsoon, if we want na magkaroon og impact ang atong kinabuhi, then let your legacy of faith maoy masunod sa uban. Sabon ako, if we want to give an impact sa kinabuhi sa uban, then let your legacy of faith nga masunod sa uban. You know what, na usa ka tawo, iyang pangalan si George Whitefield. Siguro, nasang nag-research ko ani ba, siguro puti jud ni siya no, kay white man, white. George Whitefield. He was an Anglican preacher in the 18th century. A religious revival that spread across both America and England. Iyahagayod gina-emphasize ang personal salvation through Jesus Christ and the need of being born again. Secondly, si John Wesley. Si John Wesley, also an Anglican priest, pare si John Wesley. He was deeply influenced by George Whitefield's ministry. Grabe ang pagka-influence ni George Whitefield sa kinabuhi ni John Wesley. John Wesley admired Whitefield sa iyahang passion sa pagwali. Ug tungod ni ana nahimo siyang great preachers as well. His ministry focused on transforming the heart and lives, especially sa kinabuhi sa mga pobre. And his impact was felt globally. Grabe ang impact niya globally. And lastly, mo si Billy Graham. Most of us kailaan ni kang Uncle Graham or Uncle Graham. Billy Graham was a 20th century American evangelist known for his large-scale crusade and global influence. If you remember, katong giingon ako sa inyo before, mauni siya katong bata nga nagluhod-luhod didto sa kwarto ni John Wesley, kung si John Wesley nagluhod-luhod pod og ampo. You know what? Together, these three men nagpakita gayud of living testimony nga pwede na ang usa ka kinabuhi makahatag kinig dakong impact ngadto sa ubang kinabuhi. Mo nang dili nato sayangon ang ato ang kinabuhi tungod wala ta kabalo nga pinaagi sa ato ang kinabuhi pila ka generation ang magkaroon or mahatagan natog impact nga mailhan nila si Kristo. Mga igsoon, the design of the gospel mao ang pag-change sa ato ang kasing-kasing ug sa ato ang kinabuhi. Sabon ako, walay laing tumong ang pulong sa Dios kung dili mao ang paggiya kanunay kanato. We are always reminded sa kining example, kaning Biblia, kaning pulong sa Ginoo. Ang always gina-example diri ka ng manual. Kasabot mog manual, kailang mog manual. Pag mag-purchase gani mog any appliances or unsa nga klase ka appliances, sakyanan man na or unsa, dili jud na pwede nga walay pakapin nga manual. Bisag China na nya jud na ipakapin nga manual. Bisag sa Shopee nimo na paliton or Lazada na jud na manual. Kanang manual na isulat diha mao ni ang imong procedure, mao ning buhaton nimo una step by step. Dili nimo pwede gamiton ang appliances nga wa nimo nabasahan ang manual. I don't know pila na ka appliances ang naguba nga sunog kay wa ta nagbasa sa manual. Kami na ana.
Kana gani kung feeling kaayo nga hawod, kabalo na ko ani, natistingan na nako ni sa una, wa ta kabalo di ay gisaksak diretso, sunog. Yun wat ang ato ang kinabuhi pod mga igsoon, pag di ganito mo subay sa manual kini, bisag maot na nignawong kay sigig basa-basa, kung dili nato ni sundon, magkarambula jud ang ato ang kinabuhi. Muna nga i-encourage you this morning nga ang pulong sa Ginoo nagapahinumdom kanato that the Word of God is not only something to be preached, but also a powerful guide that directs the priorities for our spiritual growth, for our ministry in evangelism, and for our daily living, aron makahatag og impact ngadto sa ubang kinabuhi. Kung ato gayud i-prioritize ang pulong sa Ginoo, it will guide us sa tanang areas sa ato ang kinabuhi. Tungod naa gayud resulta kung unahon nato kanunay sa pag-prioritize ang pulong sa Ginoo. Muhatag kini kanato og guidance labi na sa ato ang spiritual growth. Muhatag po kini kanato guidance labi na sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ug muhatag po kini kanato og guidance paun sa dapat kita magkinabuhi. Mao gayud na ang purpose sa Biblia mga igsuon. Usahay na yung mga tendency nga usahay kapoy pud baya magbasa sa pulong no. Labi na nang kapoy kayo kas trabaho gikan kag office stress kayo kay mao nimong mga kauban unya usahay murag laay na kayo magbasa sa pulong sa Ginoo. Pero kinahanglan gayud nato kini basahon tungod kay mao man ni ato ang manual. Mao man ni ang ato ang guide paun sa dapat kita magkinabuhi sama sa gusto sa Dios nga gusto nato ikinabuhi. Maigsoon ang mensahe sa Ginoo nga nagasugo kanato karong kabuntagon nga kinahanglan gayud nato hatagan og dakong pagtagad og i-prioritize labaw sa tanan ang pulong sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Sabon nako ang mensahe sa Ginoo nga nagasugo kanato karong kabuntagon dapat natong i-prioritize labaw sa tanan ang pulong sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Tungod mao kini ang mugiya kanato sa tanang aspeto nato sa ato ang kinabuhi. Sabon ako, sama sa akong giingon ako sa akong introduction ganina, walay laing authority nga atong makita diri sa kalibutan kundi ang Biblia. Ang kalibutan karon pwede na i-twist nila unsay tama, unsay mali. In fact, ang uban na nagipang-ilisan diri. Kung dili jud ta magbasa, maggahin og oras diri sa pulong sa Ginoo, pwede nga magbalintong-balintong ang atong kinabuhi. Muna may remind you this morning, kinahanglan nato nga hatagan og labaw or i-prioritize labaw sa tanan ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tungod mao kini ang mugiya kanato sa tanang aspeto sa ato ang kinabuhi. Magaampo kita. Lord, salamat sa imuhang pahinumdum kanamo karong kabuntagon. Nga ang imuhang pulong Ginoo amo gayud kining i-prioritize labaw na sa tanan o God. We thank you, Lord, tungod kay imo kaming himuan Ginoo og manual sa kinabuhi. Aron Lord dili kami mahimulag sa imuhang direksyon nga diha padulong sa imuha. Sometimes, Father, na ay mga panahon nga bation mig kalaay, bation mig kaluya, usahay wala migana magbasa sa imuhang pulong. But today, Father, nagahangyo kami, Lord. Natagi kami Ginoo og kanang kusog, kadasig kanunay, Lord, sa pagbasa sa imuhang pulong. Ayaw tuguti, Lord, nga unahon pa namo usahay ang social media, scroll sa social media kaysa mag-scroll sa Biblia. Help us, Father, nga ma-intune na mo, Lord, ang among hunahuna o kasing-kasing base sa kung unsay gusto nimo ipabuhat sa matag usa kanamo. Tungod, Lord, kung amo kayo ni prioritize kining pagbasa sa imong pulong, daghan kami matun-an. Mugiya kini kanamo kung paunsa kami dapat mulambo sa among spiritual nga bahin. Mugiya kini, Lord, kung paunsa dapat kimi trabaho, maghimo sa imong misyonohon nga buluhaton. Tungod kay di na mo pud makaya Ginoo mag-share sa pulong sa Ginoo kung wala pud may natun-an bahin sa imong pulong. O kining pulong nimo Ginoo mugiya kini kanamo paun sa kami magkinabuhi nga makahatag og dakong impact
Labi na Ginoo sa mga kinabuhi sa mga katawo nga wa pa jud na kaila diha kanimo. Nagapangayo kami tawang diha kanimo Lord nga hatagi kami kaalam as we interpret your Bible, as we interpret your word kung paun sa namo kani dapat ikinabuhi sa matag adlaw. Usahay Lord, maayo ra mi magbasa pero usahay masangol mi diha sa pag-apply sa amo ang kaugalingon. Tabangi kami Lord nga matag adlaw Ginoo magpabilin nga magtusok kining pulong sa among huna-huna ug kasing-kasing aron Lord magiyahan kami paunsa kami magkinabuhi. Usahay na yung mga challenges kami nga maatubang sa amo ang kinabuhi. Makalimot na kami kung unsa ang amo ang natun-an, amo ang nadungog, amo ang nabasahan diha sa imuhang pulong. Dali dayon namo malimtan Lord kung unsa tong amo ang nabasa nadunggan. But today Father, we ask your kanang kaalam Lord, wisdom. Nga unta Lord, every word nga among mabasa, among matun-an or among madungog Ginoo. Tabangi kami, Lord, nga ma-apply o pabilin ni sa amo ang huna-huna. Father, we thank you, Lord, for the reminders this morning. Among ginatugyan ang tanan ni Jesus' name. Amen and amen. May buntag o God bless ka natong tanan.